Okay, not yet. Maybe she is busy now.
Matapos magamunan, tumambog siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aming dugo. Tuwing iinumin niyo, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Inumin niyo natin. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, maraming salamat na iyong katawan ay iyong pong iniyagay na bugbog, ipinako, pinornahan ng tinig, nalatayan. Upang kami, Panginoon, na bawat sa Diyos namin ngayon ay naging katagdag-tagtapos sa iyo. Salamat sa iyong dakilang pagtutubo, salamat sa dakilang kaligtasan, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa itong lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo natin magsabi na Amen. Sige po, tayo po ay dadako sa susunod na kahit ng natin gawin. Wala. Kasi kahit sa 1,000 salita na sinabi ng isang tao, tiyak isang word may maintindihan ka doon. Amen ba doon? So, medyo re-reply lang po natin ng konti, summarize. Si Pastor Kim po kasi ay almost, I think, 28 years. I think, 1996. So, napakatagal na po niya rito talaga sa Pilipinas. At purihin ng Panginoon dahil ako po ay naging bahagi ng Don't Watch Mission o yung tinatawag na gano'n morning worship in prayer. Kasi po siya nagtataka dahil ang ganda naman ng mensahe ng Bible, talagang maliwanag na pinapaliwanag kung ano ang buhay ng isang Kristiyano. So nagtataka rin siya bakit within 28 years, walang simbahang nagpatuloy talaga sa Dormans everyday. Meron man, 1 taon, 2 taon, nag-i-stop yung iba every Saturday. So, every Saturday man, hindi naman ganun ka-impact. Isang beses na nga lang isang linggo, kung sino yung umaating ng magmula ng 1 year hanggang 10 years, yun pa rin yung attendant. So, napag-aralan niya, nakita niya na talagang yung resurrection ni Jesus ang the only key to understand the resurrection of Jesus para daw tayo magpatuloy. Kaya nawa po ito yung matalim sa isip natin. Bagamat paulit-ulit po siya eh. Pero yun talaga yung kanyang binibigyang diin. Kahit niya puro sa kulinan, yun ang kanyang binibigyang diin. Ano ang kahalagahan na importance why Jesus resurrected? Sa atin po kasi parang mababaw yung dahilan na si Jesus ay nabuhay ng maguli, period. Pero pag hinalukay po pala talaga natin ang Bible, why Jesus resurrected, na si Jesus na talagang magmay-ari ng buhay natin. At dahil siya ang may-ari ng ating buhay, so wala tayong karapatan na yung sarili natin, ang pairalin natin, kung hindi kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. Di ba, nakakagamitan natin dahil pag-aari mo yan, hindi nagre-reklamo ng electric fan kahit 24 oras mo yan i-on. Kasi pag-aari mo yun. Ganun din sa buhay natin. Kapag nawalawa natin that Jesus is the owner of our life, we cannot stop attending Dormans every day because we believe that Jesus is our partner. Yung sinasabi niya, you and me is one. Jesus is our partner today. At kung nasaan si Jesus, we go there. We follow the instruction of the Lord Jesus. Kaya po, siguro, hindi na po naman namin kailangan ng kain palahato. So, at ang point po ni Pastor Kim today, how we continue our daily worship every day. Kasi po ako, na-observe ko dito, magmula po noong April last year, medyo sa umpisa, maraming umaattend, pero later part of the month, unti-unting nagdi-decrease ang attendance. As of today, kumusta po ang Dormans dito? Kumusta po ang attendance? Ako po ngayon kasi ay nasa GIL Malamig, sila po ngayon ang mini-mentor ko how to continue their Dormans every day. Kasi po ang GIL Bustos, ang ginamit ng Panginoon para mag-spread ang Dormans, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ako nakasama ni Pastor Kim ng iba't ibang party ng Mindanao. Nakating rin po. Kaya po sa akin, hindi po issue sa akin ng Palawan, Boracay, hindi po issue sa akin ng Samar Island, kasi nakating ko na yun. At napakaraming magaganda pang lugar sa Pilipinas, even in Coron, Palawan. Isla, nakating po ang Dormans. So, ang the problem is, how we continue this Dormans every day. Tayo po, ilan po tayo dito, pero tanongin po natin, ilan po rito ang umaakin ng Dormans every day? Kasi hindi naman natin naiintindihan na talagang si Jesus ang may-ari ng ating.
Alam nyo, kapakarami kong testimony ang ginagawa ng Panginoon. If you attend the Lord's every day, the Bible promise, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything, sagot ng Diyos niya. Sagot ng lahat ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang bottom line po ng preaching ni Pastor Kim today, Jesus is the owner of our life. And because Jesus is the owner of our life, gamitin natin ang buhay namin na talaga mag-English naman. Gusto kasi maintindihan din yung sinasabi ko baka mamaya, binibenta ko na siya, hindi pa niya alam. Na maunawaan natin na kapag alam mo sa sarili mo na si Jesus ang mayari ng ating buhay mo, may sagot o wala ang Diyos sa prayer mo, aatin ka ng Diyos. At yun tinatanggit niya na marami nga naman mananampalataya. Kaya lang umaatin ang Diyos kasi may kailangan sa Diyos. Nung ibigay na ng Diyos ang pangangailangan niya, tumigil na. Na umatin ng Diyos. Yung sinasabi niya si Pastor Galacia ng Davao. Yung po supposed to be ay o-operahan sa mata. Malaking halaga. Yun yung pangako niya dahil na para nga naman mabilis ang lipad ni Pastor Kim sa mga probinsya. Pero after 3 years ng pandemic, after 3 years ng nakalipas ng pandemic, bumalik pa sa doon. At yun yung sinasabi niya, nung last year po yata yun, sabi niya, last month lang yun. I will go to Davao. Sabi ko, saan ka pupunta sa Davao? Na, bahala na ang Diyos. Basta pagdating mo ng airport, sakayaw ko ng van, at pupunta ako doon sa chart na yun, si Pastor Paul Galacia. Already, 24 oras, ang laki ng ticket, 8,000 yung ticket na binuko sa kanya. Tapos pinabaunan ko, sabi ko, tiyak na walang perang dala to, pinabaunan. Ano pagdating doon, hindi na siya pinansin yung Pastor Paul Galacia. Yun yung sinasabi niya na, no more mention anymore. Pinuntahan niya sa Islam at bumayad siya ng halos 4,000 sa bangka. Baka balik lang doon sa bayan para makabalik ulit siya ng Manila. Nagmukhang kawawa siya during that time. Nagulat na lang ako, sabi ko, sundin ba kita? Nagulat na lang ako na masahe, dumiretso ng laro. Ganun po yung buhay ng tagalog. Ganun niya niyaali ng kanyang buhay. At yung Pastor Paul Galacia ngayon, as of now, hindi na nagdododo at na-stop na ang dodo at nakalimutan na yung binigay na kagalingan sa kanya ng Panginoon. At dapat bulag na siya. Binigaling ng Panginoon, yung pangako ng helicopter kay Pastor Kim ay hindi natuloy. Yun ang sinasabi niya kasi hindi alam ni Pastor Paul Galacia na si Jesus ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Sige mo, 4,000 hectares sa Mindanao pag-aari. Kasi pag natanong mo yun, parang yung kwento, lahat ng nakatanong mo, akin na. Ganun siya kaya. Kaya lang, hindi siya naging tapat sa Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin pag-aari mo. May sagot o wala, pag umatin ka ng doon, never thinking about that. Always worship. Sabi nga ni Pastor Kim, worship is forever. Ang pagsamba hanggang sa langit, sasamba tayo. Dito pa lang sa lupa, mag-train na tayo. Kasi sa langit, hindi lang 1 year, hindi lang 2 years. Forever, ang worship service doon. Daily, maghapon, 24 oras. Kaya dito, itay na po natin yung ating sakit. Na tayo po yung maka-attend ng doon everyday. Kung hindi naman talaga kayo sobrang busy, kahit yung Sabado man lang. Lalo na doon sa mga workers, yung mga worshiper. Lagi tayong manalangin sa Panginoon na Lord, pag-awit namin yung anointing ng Panginoon, yung Holy Spirit. Alam nyo, ang missing link na lang ngayon ng simbahan para itong puzzle. Di ba meron tayong mga puzzle? Merong isang parts, hindi mo hanggat di na ilalagay yung puzzle, yung isang parts na yun dun sa puzzle, hindi mo makukuha kung ano ang litrato ng puzzle. Ganun na po ngayon. Ang muling baraha po ngayon ng mga simbahan, itong daily worship. Ito na lang po ang hindi ginagawa ng mga churches. Nagawa na po natin ang iba't ibang strategy. G12, 40 days, yung kay Rick Warren, iba't ibang mga pamamaraan para lamang lumago, tumibay, mag-evangelize sa mga simbahan. Marahil ito po yung kailangan nating ibalik. Ito yung hindi lang ibalik, ito yung kailangan nating gawin. Yung daily worship. Isipin mo, kapag ikaw ay nakasama sa Panginoon, lahat ng bagay sagot na naman. Ako po, ang dami kong patatawag mga kapatid. Abutin po tayo dito kung kayo may nakakaatin ng dawan, may mga patatawag po kami dyan. Grabe po ang ginagawa ng Panginoon. For worship, not come
no rain. Another verse was saying, Egyptian, not come to Jerusalem, no rain. Believer, non-believer, anybody not come to Jerusalem, not worship, no rain. You remember, very clear. Worship equal blessing. No worship equal shalom. The Manila, the Baptist church pastor, I said, yeah, pastor, why country closed? Why? Only worship only Sunday. Not only church, all church closed. From the time was happening, they have a study, last minute study. That's why they have the calling this old pastor watching. 20 pastors coming. The time very famous in the Philippines, the Anthony Joe Villanueva. He's a pastor and Anthony. The time is a member to 300 members. Oh, Meeting iyon ang pagsasamba. Salamat sa presensya mo. Thank you, Lord God, for that spirit of worship, for that atmosphere, O Lord, na yung pinadala sa aming pumalagitnaan kung saan kami nakasasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa nga po, Panginoon, ang iyong aming pong pananampalataya na sa umagang ito ang bigyan ka po namin ng karapatang pagsamba, pag-umuli, ng ginawang pag-aawitan, ng ginawang pagtutugtugan, ginawang pagsamba, pag-umuli ng iyong mga anak sa lugar nito ay naging mabangon sa iyo sa iyong mga harapan at nakapagbigay po ng ngiti sa iyong mga lahat. Salamat po, Diyos. Minsan pa po ang lahat ng kapurihan mo sa salamat ay sa iyo po lamang sa pangalan ng aming Panginoon at Hari ang aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga tunay na sumasama sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen.
Jesus.
To the promise and nothing compares, and nothing compares to the promise I have. Oh, nothing and nothing compares to the promise I have in you. Can we give God the best? Who is good? Hallelujah, Jesus, we glorify your name. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa umagang ito, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Thank you for your goodness and for your faithfulness to your people, O God. Thank you, Lord, sa kabila po ng aming mga pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kasalanan, Lord, patuloy na kami tapat na pinilit inibig mo, Diyos. Lord, tunay na kami namamangha sa gawa ng iyong mga kamay, sa patuloy, sa bawat araw ng aming mga buhay, Lord, ito po ay aming nararanasan at nakikita. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami, help us to be faithful, O God. Help us to persevere to your calling, Lord, to your purpose. At patuloy na hayaan mo na makita mo na genuine worship. Ang genuine worship sa lugar nito ay patuloy na dumaloy, Panginoon. Continue to align our hearts to your heartbeat, O God. At patuloy namin makita, O Diyos, ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. We humble ourselves before you and we acknowledge that apart from you, O God, we can do nothing. That's why, Lord, we need you. We need you, Lord, in our lives. We need you this morning. We want to have your presence in our lives, O God. And Lord, patuloy na ikaw po ang sumama sa amin sa umagang ito as we honor and glorify the holy and mighty name of our Silipin, wala kang papangyarihan sa buhay ng bawat isa. At ng Panginoon, isang mahigpit na pagtulog at gigising sa oras upang kami sa dating araw sa umagang ito magkaroon ulit ng donuts. Yabang start, Panginoon, ng aming 40 days challenge ng donuts sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Lord, ipaalala mo sa bawat pamilya, sa bawat tahanan na sa araw ng bukas magsimula na po yung challenge. At ina-accept at tinatanggap na po yung ng bawat pamilya na tinawag, pinili mo dito sa bayan ng Pulilan, sa Jesus is Lord Church worldwide. Nas dito sa bayan ng Pulilan ay may gumaganap at tunay na hinahanap ng Panginoon. Inuuna, na hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, Panginoon, sa umaga sa lugar na. Habang ginangkin namin ang lahat na ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo, binagtas sa papulit. Pasalamat in Jesus' name. Amen. Birthday to you. Sa mabilis! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa Korea. Karawan sa oras na ito. Pagpasalamat natin sa Lord. Pagputihan ng Diyos. Yes, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Pakinggan mo, Panginoon, sa oras na ito, ang panalangin, hindi ng mga puso, Panginoon, patungkol sa aming kapatid. Kay Faith, Panginoon, na nag-celebrate ng kanyang karawan sa araw na ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa kanyang buhay, na kung saan patuloy na nagagamit mo ngayon sa ministeryo ng Panginoon. Kung saan siya tinawag, pinili, inilang mo pagpaglingkuran ka sa ministeryo ito.
Nagpapasalamat kami Panginoon mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito, Lord, ay patuloy na iparanas mo sa Kanya ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama, ang iyong pagpapala at ang iyong pagkaloob, Panginoon, sa lahat ng Kanyang pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ano man yung padalangin ng Kanyang puso, nakikiisa kami na patuloy mo itong katugunin, patuloy mo itong katagpuin, Panginoon, ayon sa pangangailangan ng Kanyang pagkatawag, Panginoon, sa oras na ito. At inaangkin namin, O Lord, lahat na nabanggit ng mga panalangin, ano may inusal na panalangin kayo ulit sa oras na ito, nakarating dyan sa trono ng inyong kahabagan. At inaangkin namin, O Lord, na mayroon na katugunan na ikaw ipagkaloob at ibigay, Panginoon. Lagi mo siyang subaybayan at ingatan, bigyan mo siya, Panginoon, ng malusog na mga katawan, ilayo at proteksyonan mo siya sa tangka at gawa ng kaaway. Ang panalangin namin, Lord, mahabang buhay na, sabi mo ka, ganap at kasiyasya, walang sakit, walang karamdaman, Panginoon. So, yung kamay namin sa pinagkatiwala, Panginoon, na pag-ingat at pagkaloob mo siya, Panginoon, sa kanyang trabaho na hindi mo nalintingan, Lord, ikaw magkaloob, ikaw magbigay ng magandang hanap buhay. Hanap buhay na walang hadlang na ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Sa kamay namin itulog at pinagkatiwala, Panginoon, na ikaw magbigay, Panginoon, ng desire na isip ng kanyang puso, Panginoon. In-line sa iyong kalooban. At dalangin ng Lord na magamit mo siya sa ministry ito, Lord. Ang lahat ng planuhin niya, balakin niya, ikaw ang magpatupad nito, lalo higit sa ministeryo, ipinagkatiwala mo sa kanyang Panginoon. Ayan mo, Lord, maging mamunga ang gawa ng kanyang kamay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi, kapulutan ng pag-aaral, magbigay ng pag-asa, at higit sa lahat, Panginoon, magbigay mo ng buhay, magdalaga ng buhay, at sino mang makapakinig magkaroon ng buhay na walang hanggan, O Lord. So yung kamay namin ito, pinagkatiwala at inangkin, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya, Panginoon, na bukurin mo sila ng isang pag-ibig, isang pagmamahal na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. At inangkin namin, O Lord, sama-sama kami maglingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik, masumpungan ng tapat na lingkod ng iyong anak na ito, Panginoon. So yung kamay namin sa pinagkatiwala at inangkin, Panginoon, na maraming karawan, Panginoon, ang ipagkaloob at ibigay mo sa kanya. Tulad ng mga aming panalangin na mga kanina, Panginoon, at ulitin namin, buhay na ganap at kasiyasya at iyong ipagkaloob, Panginoon. At sa bawat isa ng panalangin, ano man yung binanggit ng bawat isa, na panalangin kay Pito, Lord, ganun din, ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang kanilang binanggit na panalangin. Mangyayari ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na umusal ng panalangin sa gabi ito. Maraming salamat po, God. Kung namin inangkin ng lahat na yun, Panginoon, na karating sa trono ng iyong kahabagan at mangyari ang lahat na yun ayon sa iyong kalooban at pagpala at karuan. At sa maraming pagsamantalang pag-iwalay, Panginoon, ingatan mo yung bawat isa, pagpalain mo yung bawat isa, hayaan mo, Panginoon, na kung paano iningatan mo kami na dumaan. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus
Amen. Amen. So, yun po. Ang Lord ay talagang, sabi nga doon, yung buong devotion ko for this week ay more on worship. Sabi ko doon sa isang narinig ko na rin at nabasa ko din naman siya na ang music daw ay isa siyang expression. Nagagamit siya as expression na isa siyang bagay na hindi mo siya pwedeng ikahon lang na ito kasi yung isang paraan na magkakaroon kayo ng connection sa ibang tao or sa iba pang mga bagay na through music marami siyang bagay na nagagawa na i-express mo yung nararamdaman mo na kahit hindi mo sabihin ng rekta sa isang tao, kaya mo makipag-communicate. So ito daw ay dapat na nagtatranscend. So sa ating buhay bilang mga Kristiyano, na alam naman natin na ang pag-awit sa Panginoon ay isang patuloy nating i-express yung ating pagmamahal, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, let us bow our heads. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy kang tumingin sa aming mga puso, Panginoon. Ano man yung sitwasyon namin sa oras na ito, ano man yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, pipiliin namin, Panginoon, na Ikaw ay sambahin, Ikaw ay aming purihin, Panginoon. Mayroon man kaming dinadala sa oras na ito, ano man yung laman ng puso namin, Panginoon, nawa ay patuloy mong makita na Ikaw yung aming iniibig, na Ikaw yung aming sinasamba, pinasasalamatan sa aming buhay, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Ang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-umapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Sa pagmukhang liwayway, mukhang liwayway, ako ka, O Diyos. Walang hanggang kita, walang hanggang kita sasambahin. Ang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin.
아, 찍어야 돼요. Paano ka nakapasok? Long time not cut. Lagi ng papasok. One day we meet Ngayon ay ito yung kanyang nagiging layunin sa buhay na tayo mapalakas, mapatibay, patuloy tayong matulungan at mahalin ng Diyos na bigay sa lahat ng tao. Umamon tayo para sa Kanya at gawin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Siya po ay may kasama si Pastor Lee, siya po siyang pastor sa Korea na nag-o-observe at nawa po yung observation niya maging maganda at maayos dito sa ating simbahan. Nag-o-observe siya, gusto niyong makita ano pa itong donut vision ni Pastor Lee, meron pa itong nangyayari, meron pa itong impact, meron pa itong resulta. Nakakalito baka pakita niyo yung picture dito sa Korea, tayo po'y ilan-ilan. So, hindi po ito para pakita na tayo, kundi encourage yung our kapatiran na talagang hindi lang para dahil may bisita tayo, kundi everyday, dahil ang una natin visitor everyday ang Panginoon ng Paradise. Hindi tayo aating dahil meron ng bisita. So, kininiwala na natatalhin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang unang nag-dispatch ay si Pagkorao at at the same time si Pagkorao Edward yung natawagan ko at sabi niya sige okay naman ang GL Bulilan dahil nung bago pa lang dumating si Pastor Kim ay nananalangin ako kung sa aking bahan itong dalawa na ito na ipapadpad ng Valdez Espiritu. Dahil sa akin kung kami nakasalalay kung saan talaga sila i-schedule at salamat sa Panginoon dahil itong GL Bulilan ang nag-response ang tungkol para ang dalawang ito ay ma-accommodate natin. At the same time ay marami tayo muling encouragement at patuloy bagamat paulit-ulit yung kanyang mga sinasabi tungkol sa atin. Nakiniwala naman yung anointing ng Panginoon ay patuloy na naroon. Nakiniwala na laging mayroong bagong bagay. Laging mayroong bagong rest and revelation na binibigay ang Panginoon sa atin. And allow the Holy Spirit to help us to understand yung kanyang gusto ipunto sa atin na mauntingan mawa natin yung power and the benefits of the resurrection of Jesus. Yung gusto niyang ipagdiinan sa atin. Ano ang bisa, ano ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magpuli ng Panginoon. At nawa ito ay mag-internalize sa atin at maanuhan natin na talagang si Jesus ang may-ari ng ating buhay. Ang buhay na ito, na pag-aari ng Panginoon ay gamitin natin para sa kanyang karangalan at kulentilan. Hindi lang para tayo mabuhay sa sarili, mabuhay sa mga pangarap, mabuhay na gusto lang natin makamit, gusto natin makamit at mabuhay tayo para sa Panginoon. Let us live for God. Let us
do the things that God wants us to do. At ito yung ating araw-araw na pagsamba, yung daily worship, yung ating kaligtaan ito mga kapatid kasi ito na lang yung missing point ng mga Kristiyano. Ito na lang yung missing point ng mga simbahan, yung daily worship. Ang dami natin mga strategy, mga pamamaraan para lang mapalakas ang mga Kristiyano, mapatibay ang kanilang palataya. So I think this is the last chance. Yung mga ginagawa na natin that our life is God's own. Ang patutin, ang buhay natin is sa Panginoon, use it for God's glory. And we are blessed today because Pastor Kim and also Pastor Lee is, Pastor Lee po ay 9 days lang dito. Mag-observe lang po siya at nawa yung kanyang observation ay magkaroon ng ipakita niya yung mga picture o ganito yung mga ginagawa doon nawa po ay maparaganan natin ng Panginoon. Hindi lang para tayo magyabang sa Pastor Lee na tayo ay ganito kundi sa lahat ay maparaganan natin ng Diyos. Magkaisa tayo, i-text ninyo yung inyong mga kapatiran. Ano nyo, huwag yung schedule lang nila, bahala sila. Kasi ganun ang mga mentality natin schedule nyo, kayo bahala sa schedule nyo. Dapat, schedule mo, hindi schedule dito ng Panginoon sa buhay natin. Let us go to church. Hindi dahil lamang may mga naka-assign makakalala sila. Kundi everyday, let us wake up for the Lord. Sa mga schedule na nakakataon sa atin. Hindi yung isa sa mga naging problema rin sa sinasabi kapag schedule. So, dapat daily. Kung schedule mo once a week ka lang pumunta ng church. Tama mo ba doon? Kasi yun lang yung schedule mo Dapat ang motivation mo, schedule ko ako yung name because this is the mandate of God, this is the will of God, I will go to church whether my schedule or not. Amen. 예수 알기 원함은 크고도 넓은 은혜와 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령이 스승되셔서 진리를 가르치시고 거룩한 뜻을 깨달아 예수를 알게 하소서 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령의 감화 받아서 하나님 말씀 배우니 그 말씀 한 절 한 절이 내 맘에 교훈 되도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 예수가 계신 보좌는 영광에 둘려 있도다 평화의 왕이 오시니 그 나라 왕성하도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 감사합니다. 예. 여러분에게 당신에게 복이에요. 자, 예수님 감사합니다. 네, 예수님. 예. 뭐를 아니 저 가져가면 안 돼, 그거. 그거 어르신들 끝내까지 해주세요. 자, 예수님 감사합니다. 이거 어르신들 뭐예요? 저 뒤에 가줄 거예요. 아니. 줄 거예요. 저기 이제 나가요. 아니. 아까 와서 여기 와서 줄 거예요. 아니에요. 질서를 지켜야 돼요. 예, 가세요.
어르신 왔을까? 아니 앉아 할머니 어르신 앉아. 들어가 뒤로 가서 주세요. 예, 가세요. 예, 예수님 감사합니다. 예, 예수님 감사합니다. 표창장 미라클 지역아동센터 이희진님 소중한 공적은 받습니다.